Isang araw, nagpasya kaming magkakaibigan na magbakasyon ng 3 araw sa Subic. Iniwan muna namin ang lahat ng alalahanin sa Maynila at sinulit ang mga pasyalan sa dating base militar ng mga Amerikano. Marami kaming pinuntahang magagandang lugar. Binisita namin ang Bat Kingdom, naligo sa dagat at syempre, namili sa iba't ibang duty-free shops. Tumira kami sa isang kilalang condominium kaya kampante kaming makakatulog ng maayos. At totoo nga iyon, pero sa unang 2 gabi lamang. Sa ikatlong araw, ang huling gabi bago kami bumalik sa Maynila, nagpasya kaming magkaroon ng masayang salusalo. Naghiwa-hiwalay kami sa mga grupo at bawat grupo ay naghanda ng presentasyon. Dahil ako ang naatasang mag-video ng buong event, wala akong sinalihang grupo. Punong-puno ng excitement ang lahat. Matapos ang maikling rehearsal, nagsimula na ang mga presentasyon. May mga kumanta, may mga sumayaw. Masaya kaming lahat habang pinapanood ang bawat pagtatanghal. Ako naman, nasiyahan sa panonood ng kasiyahan sa pamamagitan ng lente ng videocam. Nang matapos ang lahat ng presentasyon, napagdesisyonan naming magbigay ng parangal sa pinakamagaling na grupo. Pagkatapos ng maikling deliberasyon, ang ikatlong grupo ang napiling panalo. Nagpalakpakan at nagdiwang ang lahat. Sila kasi ang paborito ng karamihan. Nang humupa ang kasiyahan, may nagmungkahi na panoorin namin ang mga presentasyon sa TV habang umiinom ng konting beer. Ipinasok namin ang tape sa VCR at naupo para magsaya at pagtawanan ang mga kalokohan ng aming mga kaibigan. Habang nanonood kami, biglang nag-black ang screen. Ano to? Lahat kami ay naguluhan sa nangyari sa tape. Sigurado ka bang na-tape mo yan? Tanong ng mga kaibigan ko sa akin. Oo naman, sagot ko. Wala namang naging problema habang tinitape ko yung part na yan. Habang nagtatalo pa kami, biglang umiyak si Cherry, isa sa mga kaibigan naming babae. Lumingon kami sa kanya, nagtataka kung bakit siya umiiyak at bigla siyang nawala ng malay. Nagpanik kami at agad siyang tinulungan. Nanigas ang katawan niya at halos hindi gumagalaw. Napagpasyahan naming buhatin siya papunta sa kwarto. Karaniwan, madali lang siyang buhatin dahil maliit at payat siya. Pero laking gulat namin nang kailangan ng 5 tao para maibuhat siya. Pagdating sa kwarto, nagkamalay siya. At bigla siyang nagsisigaw at humahagulgol. Sinabi ni Ed, isa naming kaibigan na may kakayahang psychic, na posibleng nasaniban siya. Doon niya inamin na kanina pa raw niyang inimbitahan ang mga espiritu para takutin kami at gawing mas exciting ang gabi. Ayon sa kanya, ang mga espiritong tinawag niya ang siyang sumapi kay Cherry. 2 babae, 1 duwende at 1 malaking lalaking maitim at nakakatakot. Sinabi ni Ed na susubukan niyang paalisin ang mga espiritu. Nagsimula siyang magdasal at kinausap ang mga ito. Hinisining na lisanin ang katawan ng aming kaibigan. Kami naman sa labas ay bumuo ng mga bilog at sabay-sabay na nagdasal para sa proteksyon. Sinabi ni Ed na hihiling ang mga espiritu na pumasok ang 3 babae. Nang pumasok ang 3 babae, iliyak sila habang pinapanood si Cherry na nagsisigaw. Iyak pa rin sila nang lumabas at maya-maya nagsimula na rin silang kumilos ng kakaiba. Doon namin napagtanto na may mga espiritong lumipat sa kanila at sinapi na rin ang mga katawan nila. Makalipas ang ilang sandali, parang pinaglaruan nila kami. Palipat-lipat sila ng sinasaniban. Nakakagulat lang na ako at ang mga kaibigan kong kasamang nagdarasal sa bilog ay hindi nila ginalaw. Sa sobrang takot, tumakbo ako papunta sa comfort room para magdasal mag-isa. Ngunit habang nagdarasal ako, laking gulat ko nang makirinig ako ng halakhan at mahihinang tawa sa loob mismo ng banyo. Tumayo ang balahibo ko at kinilabutan ako. Mabilis akong lumabas at bumalik sa mga kaibigan ko para magdasal. Ang ilan sa kanila ay umiiyak at tumatawa ng sabay, tila lubusang sinasaniban. Kaulanan, sinabi ng kaibigan naming psychic na napilit niyang umalis ang pinakamasamang espiritu. Ramdam namin ang pag-alis nito. Ilang sandali pa, biglang bumangga ang pinto sa pader. Sa kasamaang palad, ayaw pang umalis ng natitirang mga multo.
Gabi na at pagod na kami kaya habang naiwan si Ed kay Cherry para subukang kausapin ng mga espiritu, kami ay tumakas sa kwarto at sinubukang matulog. Buong magdamag, rinig namin ang malalakas na pagbukas at pagsara ng mga pinto sa ibaba. Pagsapit ng umaga, bigla tumihimik ang lahat. Umalis na rin ng wakas ang mga multo. Nang nagkamalay si Cherry, sinabi niyang wala siyang naaalala kahit ano. Sa biyaheng pauwi sa Maynila, napag-usapan namin ang aming pangaranasan at alam naming hinding-hindi naming makakalimutan ang nakakatakot na gabing iyon sa Subic. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat.